Hello po, kapayapaan po ang sumasa inyo sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus. Kapayapaan po sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus. Ang ating pong topic tungkol po sa may kaugnayan po sa mag-asawa, yan po yung ating topic. May kaugnayan sa mag-asawa at saka boyfriend, ganun po. Po yung ating topic, ating paksa. Ang ano po no, pag may asawa ka na no, halimbawa pag may asawa na po yung tao tapos humiwalay yung babae, hindi mo na siya pwedeng gawing asawang muli. Yun po yung utos ng Diyos. Ganun po. Halimbawa humiwalay po yung babae no, o nagiwalay kayo, hindi na kayo pwedeng magsamang muli. Yun po yung sabi ng Diyos. Kasi karumihan na po yun ang laman. Kasi kung nag-asawa na po yung dating yung asawa, tapos marumi na po yun, karumihan na po yun sa Diyos. At saka yung dalaga, nakuha mong virgin siya, o asawa mo na yun, hindi mo pwedeng hiwalayan yun. Halimbawa, yung dalaga, nakuha mo yung dalaga na hindi pa ipinapangako sa kanyang nanay o kaya sa'yo, tapos nakuha mo siyang virgin, asawa mo na yun. Ayon po sa utos ng Diyos, ganun. Ganun po, asawa na ng tao yun. Hindi niya na pwedeng hiwalayan. Pagka isang babae nakuha mong virgin, o asawa mo na yon, hindi na kayo pwedeng maghiwalay. Halimbawa, nadaya mo yung babae, ganun. O kaya nag-invite kayo, nag-dinner kayo, tapos bigla kayong nag-hotel, o ganun. Tapos virgin siya, o asawa mo na yun. Kumbaga, tinanan mo ng hindi niya alam, o ganun. O kaya kaibigan mo lang, tapos dinate mo, tapos hinutel mo pala, tapos nakuha mo, asawa mo na yung bawal na po yung hiwalayan, ganun po. Ayun po yung paksa natin, yung tungkol sa mag-asawa. Pagka kasi asawa mo, no, humiwalay sa'yo, hindi mo na pwedeng kunin siyang asawang muli. Tapos lalo na't kung nag-asawa siya ng iba, o hindi na kayo, tapos namatay yung asawa nung dating asawa mo, yung pangalawang asawa niya, hindi na kayo pwedeng magsamang muli, ganun po. Karumihan na po kasi yun ng laman. Pag dumidim mo yung espiritu nyo. Pagka kasi halimbawa, asawa mo dati, naghiwalay kayo, tapos nag-asawa naman yung babae. Nag-asawa yung babae, tapos namatay yung asawa niyang pangalawa, tapos kukunin mo pa siyang asawa, hindi na po pwede sa Diyos yun. Bawal na po yun. Karumihan na po yun ng laman sa espiritu kasi nasipingan na siya ng ibang lalaki. Bawal na pong mag-iasawa muli mo yung ganung babae, ganun. Kung ikaw lalaki o kaya kung ikaw babae, bawal na po yun. Yung dati mong asawa, tapos nakapag-asawa kayo pareho, tapos namatay pareho yung asawa nyo, tapos magsasama kayong muli, ng dati mong asawa, bawal na po yun sa Diyos. Bawal po yung mag-asawang muli. Yun po yung ating paksa, ating topic. Bawal na po yun sa Panginoong Diyos. Ito ang sabi ng Diyos, no? Yung halimbawa, meron din pinakasalan mo yung yung babae, tapos yung pala hindi na virgin,
o papatayin yung babaeng gano'n kasi nung araw pinapatay po yung mga ngalo niya sa yung nagpapatutot sa Israel yung kapanahunan ni Moises. Pero sa atin naman yung sa kapanahunan natin ngayon, hindi na po pinapatay yung gano'n. Yung nagpapatutot, hindi na po pinapatay yun. Nagkakasala lang ng pangangalo niya, yung nagpapatutot. Kasi lahat ng kasalanan, pag nagbalik loob ka sa Diyos, pinapatawad niya yun yung lahat po. Lahat ng kasalanan, kahit nangalo niya ka pa, kahit ganong karami pa yung pinangalo niya mo. Pag nagbalik loob sa Diyos, pinatatawad niya yun. Pero nung time ni Moises, pinapatay yung mga nagpapatutot doon, yung mga nangangalo niya. Ganon. Yun po yung, sabi ng banal na kasulatan, Pero, magbabalik, kung patutot ka dati, o magbalik loob ko lang sa Diyos, kahit ganong karami pa yung kasalanan mo, pinatatawad ng Diyos yun. Gaya si Maria Magdalena, di ba? Patutot siya, ilang demonyo lumabas sa katawan niya, 8 ay 7. O kaya, yung ganun nga, bawal sa Diyos yun yung asawa mo, tapos naghiwalay kayo ng asawa mo, tapos pareho kayo nakapag-asawang muli, tapos namatay yung pangalawang asawa niyo pareho, tapos nagtagpo kayo, bawal na po sa Diyos yung magsama kayo muli na yun ang gawin mong asawa muli. Bawal po yun sa Diyos. Kasi karumihan na po yun. Bawal yun. Bawal po yun. Yun po yung paksa natin tungkol sa mag-asawa at saka sa mag-boyfriend. O ganun. Yung sa dalaga na virgin mo siya, dinaya mo, halimbawa nadaya ng lalaki yung babae, o nag-date kayo, bigla kayo nag-hotel, o ganun po yun. Asawa mo na siya, hindi mo na siya pwedeng hiwalayan. Ganun po. Ito yung paksa natin, ha. Ito, basahin ko sa inyo yung lalaking nag-asawa, tapos hindi na pala virgin, o pinapatay dati yon. Pero ngayon hindi na, pinapatawad na ng Panginoong Diyos yun. Ayun po ang ating paksa. Ito, basahin ko po sa inyo rito sa Deuteronomio 22:13. Kung ang sino man ay mag-aasawa at sumiping sa kanya at kanyang kapuotan siya at kanyang binintangan ng mga kayayang bagay at ikalat ang isang masamang dangal niya at sabihin, aking kinuha ang babaeng ito at nang sipingan ko siya ay hindi ko nasumpungan sa kanya ang mga tanda ng pagkadonselya. Kung magkagayon, ang ama ng dalaga at ang kanyang ina ay kukuha at maglalabas ng mga tanda ng pagkadonselya ng dalaga at sa harap ng mga matanda sa bayan, sa pintuang bayan. Sasabihin ng ama ng dalaga sa mga matanda, ibinigay ko ang aking anak na lalaking ito na maging asawa at kanyang kinaputan siya. At narito kanyang binintangan ng mga kayayang bagay na sinasabi, hindi ko nasumpungan sa iyong anak ang mga tanda ng pagkadonselya. At gaymay, ito ang mga tanda ng pagkadonselya ng aking anak. At kanyang ilaladlad ang kasuotan sa harap ng matatanda ng bayan at kukunin ng mga matanda sa bayang yaon ang lalaki at parurusahan siya. Ayan Halimbawa, nagkunwari yung lalaki, hindi niya kunyari nakuwang donselya yung babae, binintangan para may walayan niya, O parurusahan yung lalaki naman nito dahil nanloloko to kasi nakuha niyang asawa niya virgin tapos hiwalay niya kunyari. O parurusahan yung lalaki. Pero pagka yung babae naman nagpatutot, pinapatay nung araw nung kapanahunan ni Moises. Pero sa atin ngayon, hindi na. Pinatatawad po yun ng Panginoong Yesus. Yung mga ganong kasalanan. Patuloy ko po. At kanilang sisingilin siya ng isang siklong pilak. At ibibigay sa ama ng dalaga sapagkat kanyang ikinalat ang isang masamang dangal ng isang donselya sa Israel.
at siya'y magiging kanyang asawa. Hindi niya mapapalayas siya sa lahat ng kanyang kaarawan. O yun, hindi mo mapapalayas yung babae pagka ikaw naka-virgin sa kanya. O asawa mo na yon, ganun. Hindi mo siya pwedeng dayain. O yung nga lang, kung hindi na siya virgin, o yung babae naman ng papatayin doon, parurusahan, gano'n, dahil nagpatutot siya o patuloy ko. Ngunit kung ang bagay na ito ay totoo, ang mga tanda ng pagkadonselya ay hindi nasumpungan sa dalaga, ay kanilang ang ilalabas ang dalaga sa pintuang ng bahay ng kanyang ama at babatuhin siya ng mga bato ng mga lalaki sa kanyang bayan upang siya'y mamatay, sapagkat nagkasala siya ng kaululan sa Israel na nagpatutot sa bahay ng kanilang ama. Gayon mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo. O yun, pagka yung babae naman, dinaya naman yung lalaki, hindi pala siya virgin, nagpakasal sa kanya, o yung babae naman ng babatuin, papatayin. Ganun po yung utos ng Diyos dati sa panahonan ni Moises. Pero ito naman yung lalaki, yung siya naman yung dadaya sa babae, pinakasalan niya na, tapos nakuha niyang virgin, tapos sabihin niya hindi virgin. Siya naman yung parurusahan, yung lalaki. Magbabayad siya sa ama sa tatay nung babae, ganun. Ito po yung ito po yung commandment ng Diyos. Kasi kaya ko inaaral to sa inyo, marami kasing pastor kung ano-ano tinuturo, wala namang tinuturo eh. Tuturo sa inyo, politika, gano'n, yung problema ng bansa. Mga bulahan yung mga gano'n, kung ano-ano tinuturo. Okay, yung presidente, mga problema ng bansa kasi tinuturo ng mga pare, problema eh. Ito yung mga talagang mga kasalanan ng mga dapat mong malaman, yung mga aral ng Diyos. Kaya ako tinuturo sa inyo to kasi magagandang aral to ng Diyos na hindi naman tinuturo ng mga bulaang propeta. Kasi nga pagka yung babae kasi nagpapatutot o bawal po sa Diyos yun. Ano yun eh, dumudumi yung lupa, sumasama yung sanlibutan, ganun po. Kaya bawal sa Israel yon nung kapanahonan ni Moises, yung babae nagpapatutot, pinapatay po nung araw. Pero sa panahon natin, hindi na po pinatatawad ng Panginoong Yesus yun. Basahin ko dito sa inyo. Sa may Mateo. Kasi pinatatawad ng Diyos yun pagka nagbalik loob yung mga patutot. Ito sa pinatatawad ng Diyos yun. Yung kaya nga si Maria Magdalena, di ba? Patutot siya 7 demonyo na lumabas sa kanyang katawan. O pinatatawad ng Diyos yun basta nagbalik loob sa kanya. Lahat po kasi ng kasalanan napatatawad ng Diyos yan basta nagbabalik loob. Kahit patutot ka pa. Basta nagbalik loob. Kahit gaano pang karaming kasalanan mo. Kita nyo tong patutot nagbalik loob sa Diyos o nakapasok sa kaharian ng Diyos. O ito, basahin ko sa inyo. Nakapasok siya sa kaharian ng Diyos. Patutot dati Kasi nung araw, yung mga patutot, yung mga pokpok pala, pinapatay nung araw nung kapanahonan ni Moises. Sa panahon natin kasi, ang tawag ng pokpok, di ba? O, ganun. Pero sa panahon ni Moises, tawag po doon, mga patutot po. Nagkaroon ng generation, nag-iba yung language, tawagin natin ngayon sa panahon natin, pokpok, di ba? O, ganun po yun. Ito, basahin ko sa inyo, Papasok sa kaharian ng langit na po yun, kahit napatutot ka, pwede ka makapasok sa kaharian ng Diyos. Sabi rito sa banal na kasulatan. Ito po sa may Mateo 21:28. Dapat akala ninyo? Isang taong may 2 anak at lumapit siya sa una at sinabi, anak, pumaroon ka at gumawa ngayon sa ubasan. At sinabi, ayaw ko, dapat nagsisi siya. Pagkatapos ay naparoon.
At siya'y lumapit sa ikalawa at gayon din ang sinabi. Sumagot siya at sinabi, Ginoo, ako'y paroroon at hindi na paroon. Alin baga sa dalawa ang gumanap ng kalooban ng kanyang ama? Sinabi nila, ang una, sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, na ang mga maniningil ng buwis at ang mga patutot ay mga una sa inyo ng pagpasok sa karyan ng Diyos. O kita nyo ha, kahit patutot, pwede ka pang makapasok sa karyan ng Diyos, sabi rito. At ang mga patutot ay mga una sa inyo ng pagpasok sa karyan ng Diyos. O yun o. Diba? Pwedeng magbalik loob yung mga patutot, kahit patutot ka pa. O, pwede kang makapagbalik sa Diyos. Kahit pokpok ka pa, pwedeng, basta magbabalik loob sa Diyos lang, magiging malinis sa Diyos yun pagka nagbaptize na. Ikaw yung magiging taong bago na. Ayun po. Babasahin ko po sa inyo muli, no? Tapos, papatuloy ko. Basahin ko po sa inyo muli dito sa Mateo 21:28. Datapat ano akala ninyo? Isang taong may dalawang anak at lumapit siya sa una at sinabi, Anak, pumaroon ka at gumawa ngayon sa ubasan. At sinabi, ayoko. Datapat nagsisi siya. Pagkatapos, naparoon. At siya'y lumapit na ikalawa at gayon din ang sinabi. Sumagot siya at sinabi, Ginoo, ako'y paroroon at hindi na paroon. Alin baga sa dalawa ang gumanap ng kalooban ng kanyang ama? Sinabi nila, ang una, at sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang mga maniningil ng buwis at ang mga patutot, mga una sa inyo ng pagpasok sa kaharian ng langit. O, kita nyo nga, pwede makapasok sa kaharian ng langit yung patutot. O, patuloy ko po. Sapagkat naparito si Juan sa inyo sa daan ng katwiran at hindi ninyo siya pininiwalaan. Datapat, pinaniwalaan siya ng mga maniningil ng buwis at ng mga patutot. At kayo, sa pagkakita ninyo nito, ay hindi man kayo nangagsisi. Pagkatapos upang kayo'y magsipaniwala sa Kanya. O yun o. Pwede makapasok yung mga patutot sa kaharian ng langit. Basta nagsisi, no? Nagbalik loob sa Diyos. Si Maria Magdalena nga, di ba? Patutot siya o nakapasok siya sa kaharian ng langit Kasi nga nung araw, nung kapanahunan ni Moises, yung mga patutot doon, pinapatay doon sa kapanahunan ni Moises, yung unang panahon, yung nasa kautusan pa tayo ni Moises, pinapatay doon yung mga patutot. Pero sa panahon natin, hindi, pwedeng magbalik loob sa Diyos yun. Kahit na 100 pa naging umasawa sa'yo, basta nagbalik loob sa Diyos, pinapatawad po yun. Yun ang nasa banal na kasulatan Ganun po, basta magbabalik loob sa Diyos. Kita nyo to si Maria Magdalena, patutot to. 7 demonyo yung lumabas sa kanya. Kasi nga pag nagpatutot ka, nagkakaroon ka ng masamang espiritu nun Ganun yung aral ng banal ng Diyos Pumapasok yung diablo. Kaya si Maria Magdalena nung nagbalik loob sa Diyos, pinalabas na ng Panginoong Yesus yung demonyo sa kanya, di ba? Ito, basahin ko sa inyo dito sa Lucas 8:1. At nangyari, pagkatapos ng kaunting panahon, na siya ay naglalakad sa mga bayan at mga nayon, ay pinangangaral at dinadala ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos. At kasama niya ang 12 at ang ilang babae na pinagaling sa masamang espiritu at sa may sakit, si Maria na tinatawag na Magdalena, na sa kanya ay 7 demonyo ang nagsilabas. O kita nyo si Maria Magdalena, may 7 demonyo, patutot, o nagbalik loob sa Diyos, pinatawad. O ganon. Yung ganon yung mga yung pag nagpatutot ka, o magkakaroon ka ng demonyo, bawal yun. Kasi karamihan ng laman yon, sabi ng banal na kasulatan. Pag nagpatutot ka, dumudumi yung katawan mo, laman mo, at saka espiritu, dumudumi. Kaya sabi rito sa Levitico, no? Basta yung asawa mo, no, yung kaugnayan po to sa sa pag-aasawa, yung topic natin sa mag-asawa sa kayo mag-girlfriend. Ito, kasi pag sumiping ka sa isang babae, karamihan po ng laman yon,
at saka espiritu. Magkakaroon ka ng sakit sa laman, yung skin, magkakaroon ka ng mga skin disease, o kaya kung ano pa yung sakit na ibibigay sa iyo ng Diyos, o tapos magkakaroon ka pa ng 7 mga demonyo, ganun. Ito, basahin ko rito sa inyo. Dito sa Levitico 18:20. At huwag kang sisiping sa asawa ng iyong kapwa na magpapakadumi sa kanya. O karamihan yun yung sumisiping ka kung kani-kanino. Karamihan po yun ng laman sa espiritu, ganun. Kaya pinagbabawal ng Diyos yun, yung mga ganun. Kaya nga yung mag-asawa, naghiwalay kayo, halimbawa, naghiwalay kayo, tapos nag-asawa kayo pareho, hindi na kayo pwedeng magsamang muli kasi marumi na yun pag magsasama kayong muli. Yun po yung sabi ng Diyos, bawal na po yun eh. Karamihan po yun, o basahin ko sa yung muli dito. Sa Levitico 18:20. At huwag kang sisiping sa asawa ng iyong kapwa na magpapakadumi sa kanya. O bawal yun eh. Dumudumi kasi yung laman sa espiritu. Ganon, magkakaroon ka ng sakit sa balat at saka sa inner organs, o magkakaroon kang ganon. Tapos magkakaroon ka pa ng 7 demonyo. Kaya nga si Maria Magdalena, di ba, nagkaroon ng 7 demonyo. Ganon, yung basta Basta yung dalaga, yung nagpatutot, pinapatay sa Israel yun nung araw, pagka yung nagpatutot ka. Yung binintangan, ito, basahin ko sa inyo muli, dito sa Deuteronomio, para maintindihan nyo, yung, halimbawa, yung binibintingan mo yung naging asawa mo, tapos nakuha mo pala siyang hindi virgin, sabihin mo, nagsisinungaling ka, pinarurusahan yung lalaki. Tapos pagka yung totoo naman na nagpatutot yung babae, naging asawa mo, hindi na pala siya virgin, o pinapatay po doon sa kapanahunan ni Moises. O basahin ko po sa inyo muli rito, para maintindihan nyo. Dito po sa 22 ng Deuteronomio 13. Kung ang sino man ay mag-aasawa at sumiping sa kanya at kanyang kapotan siya at kanyang bintangan ng mga kayayang bagay at ikalat ang isang masamang dangal niya at sabihin, aking kinuwang babaeng ito at nang sipingan ko siya ay hindi ko nasumpungan sa kanya ang mga tanda ng pagkadonselya. Kung magkagayon, ang ama ng dalaga at ang kanyang ina ay kukuha at maglalabas ng mga tanda ng pagkadonselya ng dalaga sa harap ng mga matanda sa bayan, sa pintuang bayan. At sasabihin ng ama ng dalaga sa mga matanda, ibinigay ko ang aking anak na lalaking ito na maging asawa at kanyang kinaputan siya. At narito kanyang binintangan ng mga kayayang bagay na sinasabi, hindi ko nasumpungan sa iyong anak ang mga tanda ng pagkadonselya at gayon din ito ang mga tanda ng pagkadonselya ng aking anak. At kanilang ilaladlad ang kasuotan sa harap ng matatanda sa bayan. At kukunin ng mga matatanda sa bayan yaong lalaki at parurusahan siya. O yan pagka yung nanloloko ka naman sa babaeng naging asawa mo, sa binintangan mong hindi na siya virgin, o yung lalaki naman ang parurusahan, tapos magbabayad pa siya sa nanay at tatay ng babae. Ito patuloy ko po. At kanilang sisingilin siya ng isang siklong pilak at ibibigay sa ama ng dalaga, sapagkat kanyang ikinalat ang isang masamang dangal ng isang donselya sa Israel. At siya magiging kanyang asawa, hindi niya mapapalaya siya sa kanyang karawan. O yun, hindi mo siya pwedeng hiwalayin yung babae na halimbawa kahit hindi pa kayo kinasal, asawa mo na yun. Siya na talaga yung asawa mo. Basta yung babae talaga na donselya ng lalaki, yun ang pinaka-asawa niya. Bawal na po yung hiwalayan sa Diyos. Kahit hindi pa kayo kinasal, asawa mo pa rin yung babae na yun.
pera lang yung pokpok, no? Kasi may mga pokpok na ano eh. Ayaw sa'yo, kaya gusto lang ayun, basta yung dalaga po, pagka yung dalaga nakuha ng lalaki, no? Kahit na mag-boyfriend pa, dinaya lang, asawa niya na yun, bawal niya pong hiwalayin yun, ganun po. Pero pagka yung pokpok pala yung babae, hindi na pa siya virgin, yung babae naman ang papatayin doon, ganun. Ganun po yun. Ito po, basahin ko naman dito sa inyong ibang verse dito, no? Sa ano naman po to, sa may, halimbawa may mag-boyfriend kayo, kaya sa dalaga naman to, sa dadalaga naman po itong ating topic, no? Halimbawa, mag-boyfriend kayo, di ba? Tapos, o kaya magkaibigan kayo, tapos nag-party kayo. Tapos, nag-trip yung lalaki, yung pala, dadaling ka sa hotel. O tapos nakakuha ka niyang virgin, o asawa ka niya na rin nun. Pagpapakasal na kayo, ganun. Bawal na po sa Diyos yun yung nakuha mo yung babaeng virgin, tapos hindi mo siya pakakasalan, dinaya mo. O bawal na po yun. Ito, basahin ko sa inyo. No? Basta nakuha ng lalaki yung babae na donselya, virgin, asawa niya na yun. Kahit na, kasi kinuha mo eh. Basta asawa niya na yun, sabi ng Diyos. Kahit na kasi nga, sinipingan mo siya, tapos virgin pala. Halimbawa, may nag-aya dyan, halika, date tayo, ganun. Kahit dinner tayo, yun pala. Dadaling ka sa hotel, o kaya kung saan. Tapos na-virgin niya yung babae, gano'n. Asawa niya na po yun. Hindi niya po pwedeng hiwalayin yung gano'n. Ito, yung po kasi sabi ng Diyos eh. Pag nakuha mo yung babaeng virgin, gano'n, asawa mo na. Hindi mo siya pwedeng hiwalayan. Basahin ko sa inyo rito. Dito po sa 22, 28 ng Deuteronomio. Kung masumpungan ng isang lalaki ang isang dalagang donselya at hindi pa naipangako, at higa niya siya, at sipingan niya siya, at siya'y masumpungan, ang lalaki nga na sumiping sa kanya, ay magbibigay sa ama ng babae ng 50 siklong pilak, at siya'y magiging kanyang asawa, sapagkat kanyang pinangayupapa siya. Hindi niya palalayasin sa lahat ng kanyang kaarawan. Yung dinaya mo yung babae na virgin mo, asawa mo na yun, hindi mo pwedeng hiwalayan yun. Yung halimbawa, nag-date lang kayo, hinaya mong mag-date, tapos virgin pala, dadalhin mo sa hotel. Asawa mo na yun, hindi mo na pwedeng hiwalayan. Ganun po yung aral ng Diyos. Ayan po sabi ng banal na kasulatan. Tapos, magbabayad ka pa sa nanay at tatay niya, kasi nga, dinonselya mo yung anak niya eh. Dinonselya mo yung babae. Magbabayad ka pa sa nanay at tatay niya kasi hindi pa naman kayo nagkakasundo. Halimbawa, bago lang kayo magkaibigan. Inaya mo nang mag-date, no? Magbabayad ka pa sa nanay at tatay niya. Ayun po sabi ng banal na kasulatan. Basahin ko sa inyong muli dito. Kung masumpungan ng isang lalaki ang isang dalagang donselya at hindi pa naipangako at higaan niya siya at sipingin niya siya at sila'y masumpungan, ang lalaki nga na sumiping sa kanya ay magbibigay sa ama ng babae ng 50 siklong pilak. Kita nyo magbabayad pa yung lalaki. Pagka yung dinaya niya yung babae, sumiping dun sa anak ng tatay, magbabayad. Kasi hindi pa kayo nagkakasundo ng tatay at nanay eh. Tapos bigla kang sumiping, dinaya mo yung babae. Magbabayad ka pa nun, yung na-virgin mo yung babae. Pero asawa niya no? Ayun po yung utos ng Diyos. Pagka na-virgin yung nadonselya mo yung babae, asawa mo na yun, hindi mo na pwedeng hiwalayan yun. Ganun po. Ito, basahin ko sa inyo muli, no? Kung masumpungan ng isang lalaki ang isang dalagang donselya, hindi pa naipangako at higa, hindi pa naipangako sa tatay at nanay, sabi rito, asawa mo na yun, tapos magbabayad ka pa.
at higa niya siya at sipingan niya siya at sila'y masumpungan, ang lalaki nga na sumiping sa kanya ay magbibigay sa ama ng babae ng 50 siklong pilak. O yan, magbabayad pa siya sa nanay at tatay, at siya'y magiging kanyang asawa sapagkat kanyang pinangayupapa siya at hindi niya mapapalaya sa lahat ng kanyang kaarawan. O hindi mo na pwedeng palayasin yung babae, yung dinaya mo, sabi ng Diyos dito. Sabi rito, hindi na niya mapapalaya sa lahat ng kanyang kaarawan. O yun, asawa mo na yung babaeng na donselya mo. Pagka yung, halimbawa, kaibigan mo kunyari, tapos nag-date kayo, o tapos dinaya mo pala, asawa mo na yon, kakasal na kayo. Ayun, yung sabi ng Diyos, sabi rito, hindi mo na siya pwedeng palayasin, asawa mo na yung gano'n. Yun po, asawa na ng lalaki yon, yung nadaya niyang babae na virgin niya, tapos hindi pa kayo magsyota, tapos nag-date lang kayo. Magbabayad pa siya sa tatay at nanay ng babae kasi dinaya yung kanyang anak. Ganun po, magiging asawa ng lalaki yon, kasi nga, yun ang utos ng Diyos eh. Pagka na-virgin mo yung babae, ikaw na yung tunay na asawa doon. Yun po yung talagang aral ng Diyos. Ganun po. Halimbawa naman, mag-asawa na kayo, tapos, yung maghihiwalay kayo, tapos yung pareho kayo nakapag-asawang muli, tapos nagkita kayo, bawal na kayong mag-asawang muli nung dati mong asawa, yun nung utos ng Diyos. Ito, basahin ko sa inyo rito, sa may Deuteronomio 24:1. Pagka ang isang lalaki ay kumuha ng isang babae at pakasalan, at mangyari nga na kung ang babae ay hindi kalugdan ng kanyang mga mata sapagkat kinasumpungan niya ng isang kayayang bagay, ay lalagda nga siya ng isang kasulatan ng paghiwalay. At ibibigay niya sa kanyang kamay at pagpapaalamin niya siya sa kanyang bahay. Pagkaalis niya sa bahay ng lalaki at magkagayon, makayayaon siya at makapag-asawa sa ibang lalaki. At kung kaputan siya ng huling asawa at lagdaan siya ng isang kasulatan ng paghiwalay at ibigay sa kanyang kamay at pagpaalamin siya sa kanyang bahay, o kung mamatay ang huling asawa na kumuha sa kanya upang maging asawa niya, hindi na siya makukuhang muling maging asawa ng kanyang unang asawa na namiwalay sa kanya. Yun, hindi na siya pwedeng maging asawa ng lalaking muli. Hindi na kayo pwedeng magsama. Kasi kung pareho na kayong nag-asawa, o kaya yung lalaki wala pang asawa, tapos yung babae gustong sumama sa yung muli, bawal na po yun sa Diyos kasi karamihan po yun. Itong sabi ng Diyos, hindi na siya makukuhang muling maging asawa ng kanyang unang asawa na miwalay sa kanya. Pagkatapos na kanyang napangipapa siya sa naghiwalay, Kasi maraming accidentaling ganyan, di ba? Yung basahin ko sa inyong muli, Bawal na po yun mag-asawang muli. Ang utos po ng Diyos sa ganon, yung manatiling walang asawa. Ganon po. Hindi na, o kaya mag-asawa kang muli, pwede. Pero yung dati mong asawa, magbabalik pa, bawal po yun. At basahin ko sa inyong muli, sa may Deuteronomio 24:1. Pagka ang isang lalaki ay kumuha ng isang babae at pinakasalan, at mangyayari nga na kung ang babae ay hindi kalugdan ng kanyang mga mata, sapagkat kinasumpungan niya ng isang kayayang bagay, ay lalagda nga siya ng isang kasulatan ng paghiwalay. At ibibigay niya sa kanyang kamay at pagpapaalamin niya siya sa kanyang bahay. At pagkaalis niya sa bahay ng lalaki, ay makayaon siya at makapag-asawa ng ibang lalaki. At kung kaputan siya ng muling asawa at lagdaan siya ng isang kasulatan ng paghiwalay at ibigay sa kanyang kamay at pagpapaalamin siya sa kanyang bahay, o kung mamatay ang huling asawa na kumuha sa kanya upang maging asawa niya, hindi na siya makukuhang muling maging asawa ng kanyang unang asawa.
na humiwalay sa kanya. O yun, no? Bawal nang mag-asawa muli yung, bawal na magsamang muli yung dating mag-asawa, basta nasipingan na ng ibang lalaki, bawal po yun sa Diyos. Ganun po. Bawal na po yun sa Diyos. Pero kung magbabalik loob kayo sa Diyos, no? Dati kang pokpok, pwede po yun. Yung marami kang naging lalaki, o basta magbalik loob sa Diyos, pinatatawag niya yun. Ganun. Kasi dati kasi pinapatay yung mga pokpok doon sa kapanahonan ni Moises. Ito, karumihan kasi yun eh, yung mga, ito, may isa pang verse dito, no, sa Jeremias, sa katunayan na hindi mo na siya pwedeng maging asawa yung dati mong asawang nagpasiping na sa iba. O dati mong asawa, tapos nasipingan na ng ibang babae, ay na ibang lalaki, hindi mo na talaga siya pwedeng, maging asawang muli kasi karumihan na po yun sa Diyos. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan. Ito yung katunayan na hindi mo na siya pwedeng maging asawang muli. Ito po sa Jeremias 3:1. Kanilang sinabi, kung iwalay ng lalaki ang kanyang asawa at siya humiwalay sa kanya at mapas sa ibang lalaki, babalik pa baga uli ang lalaki sa kanya? Hindi baga lubos na madudumhan ang lupain? O yun, karumihan na yung ganun sa Diyos, yung dati mong asawa tapos nag-asawa ng muli, tapos magbabalik pa kayong dalawa. Bawal na po sa Diyos yung karumihan po yung ganun. O basahin ko sa inyong muli. Ito sa Jeremias 3:1. At kanilang sinabi, kung iwalay ng lalaki ang kanyang asawa at siya humiwalay sa kanya at mapasa ibang lalaki, babalik pa baga uli ang lalaki sa kanya? Hindi baga lubos na maduduman ang lupain, ngunit ikaw ay nagpatutot sa maraming mangingibig. O yun, mangingibig, sabi ng Diyos dito. Gayumay, manumbalik ka uli sa akin, sabi ng Panginoon. O yun, pwedeng magbalik loob yung mga nagpatutot. Yung mga nagpatutot, pwede pong magbalik loob. Pero hindi ka na pwedeng maging asawa muli ng asawa mo dati. Kasi nga, karumihan sa iba, o karumihan na po yun, bawal mo na siyang maging asawa. At basahin ko sa inyo muli, para maintindihan nyo. Sa may Jeremias 3:1. Kanilang sinabi, kung hiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, at siya imiwalay sa kanya, at mapasa ibang lalaki, babalik baga uli ang lalaki sa kanya? Hindi baga lubos na madudumhan ang lupain yaon? O karamihan na yun sa Diyos yun po. Bawal na pong maging asawa ng lalaki, yung babaeng nasipingan na ng lalaki. Ganun po. God bless po. Sana naiintindihan nyo yung kaugnayan sa magsyota o sa mag-asawa, o bawal na po yun po yung ating paksang natapos. Yung nagpasiping na, o kaya dinaya mo yung babae, hindi mo pa siya girlfriend, hindi pa napangako sa nanay niya at sa tatay niya, hindi pa kayo mag-girlfriend, sometimes lang kayo nag-date, tapos nasipingan mo, virgin pala siya, o asawa mo na yon, asawa na ng lalaki yon, hindi niya na siya pwedeng hiwalayan. Tapos yung mag-asawa kayo, tapos naghiwalay kayo, nag-asawa muli yung babae mo, hindi mo na siya pwedeng kunin muli maging asawa kasi karumihan na po yun sa Diyos. God bless po, sana naiintindihan nyo yung ating topic tungkol sa mag-boyfriend o mag-asawa o gano'n. God bless po, yun po yung ating paksang na topic. Natapos. Paki-subscribe mo lang po ako sa YouTube para instead of donation. Tunay po akong sugo ng Diyos, maniwala po kayo sa akin. Para akong yung si Moises, yung ibinabahagi ng Diyos yung Espiritu at tinuturo naman sa iba. O yun, yung masumpungan niyo yung mga aral na ito, pwede niyo pong ituro sa iba, ganun. Para akong sugo ako ng Diyos na parang si Moises na nagdi-distribute ng Espiritu ng mga aral. Ganun po. God bless po. Ingat po kayo sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Pakisubscribe.